Okay, kaya mo nga bang ipaghanda ang anak mo sa birthday niya? Ang mabilis na sagot niya, oo, bakit hindi? Kailangan mo lang naman kasing bigyan ng oras at alam mo yan, kailangan dedicated ka at gusto mo talaga ipaghanda yung anak mo. May mga magsasabi siguro na bakit hindi na lang kayo mag-events place, mag-hire ng catering para alam mo yun, maganda na yung place, covered na yung food, hindi mo na kailangan isipin, hindi ka na magpapagod, hindi ka na mamimili, babayaran mo na lang. Madalas kasi ang problema, gustuin mo man na rent ng events place or mag-rent ng catering, hindi palaging umaayon ang budget para dun eh. Tulad ngayon, medyo maraming expenses ng mga nakaraang buwan at marami pang expenses na parating. Kaya naisip ko, ipaganda ko na lang si AJ. Binigyan ko talaga ng oras ng pagluluto ko na to kasi tulad niyan, may mga kanya-kanyang request yung mga audience natin, mga attendees natin. So, Papa, gusto niya ng sweet and sour na sibring. Si AJ naman gusto ng lumpiang Shanghai. Si Azzy gusto ng spaghetti. At si Mrs. gusto niya ng honey garlic chicken wings. So, naisip ko, kaya ko namang lutuin yung mga yun. Baka sabihin niyo naman, bakit hindi ko na lang binili? Papagod lang ako. Pwede ko namang bilhin na at relax na lang ako. Gusto ko kasing mapagod at may stress sa pagluluto. Kaya yun na lang ako. Hindi. Gusto ko talaga makatipid. Kahit gaano kakonti yung natipid ko dito sa ginawa ko, katipid pa rin ako, di ba? At kung iniisip niyo man na hindi worth it yung pagod dun sa natipid mo, hindi rin siguro. Kasi na-enjoy ko itong ginagawa ko eh. So, hindi siya burden para sa akin. Aliw ako at gusto ko talaga yung ginagawa ko. Mahilig akong magluto. Kaya, hindi siya disadvantage. Advantages lang yung nakuha ko dito. Napagod man ako, okay lang. Kasi, alam mo yun, may sense of fulfillment sa akin na naluto ko yung mga request ng mga tao na nasa paligid ko sa isang special na occasion, lalong-lalo na yung anak ko. Grabe, gustong gusto talaga niya ng Shanghai, kaya hindi pwedeng wala sa menu yung Shanghai. Sa pangdahilan kung bakit naisipan kong gawin tong ginagawa ko ngayon, kasi kilala ko si AJ at alam kong magugustuhan niya yung surprise namin para sa kanya. Siguro unacceptable pa rin sabihin na kaya mo tong ginawa ko at maluluto mo tong mga naluto ko dun sa mga tao na hindi talaga marunong magluto or konti lang yung kaalaman sa pagluluto. Ako naman, hindi talaga ako expert sa pagluluto, pero interested lang talaga siguro ako sa pagluluto at humahanap talaga ako ng paraan para maluto yung gusto kong lutuin. Sigurado ako may time na nakakain kayo ng isang pagkain tapos inisip nyo, siguro mas masarap to kung mas maalat, siguro mas masarap to kung mas malambot, siguro mas masarap to kung mas crispy. So yung mga curiosities na yun yung magdadrive sa inyo para itry lutuin yung mga bagay na gusto nyong lutuin. Kasi wala namang pumipigil sa inyo eh. Kailangan mo lang talagang simulan. Hindi magiging perfect yan sa una pa lang. Swerte mo kung na-perfect mo na sa una. Tandaan mo kung paano mo ginawa yun. Para next time, ulit-ulitin mo na lang. Kung gusto mong i-improve, dagdagan mo na lang yung mga bagay na tingin mo na mas makakapagpasarap dun sa dish mo. Napansin ko nagiging parang inspirational cooking advice na tong ginagawa ko.
Pero yun nga, walang pipigil sa'yo kung gusto mong magluto. Siguro kung wala kayong gas or wala kang lutuan, hindi ka talaga makakapagluto. Kung meron ka naman ng basics, bakit hindi mo subukan, diba? Paano mawawala sa'yo? Mag-gain ka lang ng experience at meron kang matututunan na life skills. Importante yung pagluluto. Hindi ka magugutom kung marunong kang magluto, lalo na kung may pera ka. Saka idamay mo palagi yung partner mo sa pagluluto. Tulad yan, alam mo yung istorya kung bakit maliit yung isang Shanghai? Tingin ko lahat naman ng pagkain may istorya yan eh. Bonus na yung experience na nakuha mo habang niluluto mo yung pagkain, at syempre yung bonding mo sa mahal mo sa buhay habang niluluto mo yung pagkain na yan. Sigurado ako nandyan sila palagi sa background, tumitingin-tingin sa'yo kung okay na ba yung pagkain, at ini-enjoy din yung company mo habang nagluluto. Hindi ko alam kung nabanggit ko na kanina, pero napakaraming mga magagaling magluto dyan na in-upload yung kanilang mga videos para turuan ka at ako kung paano magluto. Kaya kung adult ka na at meron ka namang resources para magluto, may mga gagamitin ka naman, bakit hindi mo i-try? Kailangan mo lang i-try ng minsan para matuto ka, at ulitin mo lang ng ulitin para mag-improve ka. Panoorin mo si Ninong Rai o kaya si Kuya Sanjo para nag-enjoy ka na, natuto ka pa. Bandang huli, makaka-develop ka rin ng sarili mong method na mag-work para sa'yo, at hindi mo makamalayan, marunong ka na magluto. Marami ka ng putahe na kayang lutuin, at pwede mong ipagmayabang sa kaibigan mo yan na, uy, marunong akong magluto baka ikaw hindi. Nalayo na ako sa topic ko sa kaka-advise ko sa iyo eh. Ipagluluto ko yung anak ko ng yung mga handa para sa birthday niya eh. Kung napansin niyo, mga all-time favorites lang yung mga niluto ko, tulad ng Chicken Joy. May spaghetti pa dyan. Ito nga pala yung menu natin. Dapat pala kanina ko pa ito pinakita, pero check nyo itong menu natin dito sa taas. Prito-prito ka lang, may handa ka na, di ba? Alam mo yun, hindi mo naman kailangan mag-isip ng sobrang komplikadong dish para masigurado mo na masarap yung pagkain na ihahain mo. Minsan yung simple masarap na yun eh. Depende lang talaga sa gusto ng mga tao na kakain. So, mahalaga rin siguro na alam mo kung ano yung gustong kainin ng mga bisita mo. Or kung hindi mo naman alam, lutuin mo na lang yung tingin mo masarap para sa'yo. Madalas kasi yung masarap para sa akin, masarap din para sa iba eh. So, swerte ko lang siguro na common yung panlasa ko. Kaya hindi ako nahihirapang mag-isip kung anong lulutuin kasi common nga eh. So, kung masarap, edi masarap. Nabanggit ko na rin siguro sa mga nakaraang video na ang main motivator ko talaga sa pagluluto ay yung reaction na nakukuha ko kapag kakinain na ng pamilya ko yung niluluto ko or niluto ko. Alam mo yun, sasabihin ng anak ko na sarap ng luto ni daddy, sabihin ng misis mo na, dad, ang sarap naman nito. Dun pa lang bayad na yung hirap at pagod mo eh. Pwede ka nang mag-isip ng susunod mong lulutuin. Kumbaga, may nanalo na. Pero hindi nila alam may ganito parang nangyayari sa background. Malinis naman yan. Niluto ko yan ulit. Isinalang ko yan at sinabon ko ng maigi para siguradong walang dumi, di ba? Biro lang. Ayun na nga, natapos din. Success yung 7 putahe natin. Approve na approve yan kay AJ, kay Mrs. at sa mga in-laws natin. Abangan nyo rin yung legal treat natin para kay AJ. I-upload din natin yan. Salamat sa panonood mga tropa. Kita-kits sa susunod na video. May steak ba? Pwede na yan.